Magandang umaga sa inyo mga boss, mga sir. Property presentation tayo sa vlog na to. Today is July 4. Tag-ulan. Ito nyo naman, no? Maulan ngayon. Tuloy lang ang ating vlog. But anyway, nandito po ako sa Kabanggan ngayon. Dito lang sa amin, Ito, National Highway yan. Going to Manila, about 4 hours. And then, ito po yung property yung binibenta. Alright? And tapos, dito sa labas, ito, commercial area po yan. Merong 1, 2, 3, 4 na units, Dito, banda, bukod pa doon. So, National Highway siya. Ito pong, yung area na yan, papunta na po yan sa mga resorts. Coastal area na po yan. Yan, papasok na yan. Actually, itong side na to is coastal area. Magaganda po mga beaches natin dyan, dito sa Kabanggan. Okay? Now, for sale na itong bahay na to. Ito. Alright. Bago po tayo pumasok sa loob, syempre, as usual, iikot muna tayo. Alright. Dito tayo sa side, facing the National Highway. Okay. Dito muna tayo sa may bandang hello. Oh no, hello. Huh? Ayan kinakawalan mo ako kanina. Dito muna tayo sa kaliwa. Yan. Aray. Okay, yan. So, ito yung side po ng bahay. Tapos itong isa na to, ano po ito? Pwede rin gawing tindahan. Yan, Dito yung mga kontador nila, Nakasara lang ngayon, may gate yan. Meron din po itong kwarto, sariling kwarto niya. Alright? Hindi ko pa natanong kung ilang kwarto tong bahay at ilang bedrooms, but this is the main house. Okay? Dito sa gilid niya, may mga tanim na nyog. Ayan, maluwag pa po dito, This is about mula dun sa bakod, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meters. Ano po ang setback nitong bahay mula dito sa bakod. Ay, dito sa tabi ng bakod, meron na silang sampayan. Daming bunga ng nyog, golden coconut po yan. Alright? Okay. Split type yung mga aircons, po. May mga window type din. Hindi ko pa nakita yung loob ng bahay, mga boss, mga ma'am, mga sir. Kaya, tignan natin mamaya. Okay, now, dito, hindi mo naman. Shh! Quiet! Shh! Okay, dito, meron dito dirty kitchen. Ayan. Buksan natin, dirty kitchen. Ano ba to? Ano ba? Yan. Yun, medyo kailangan lang isa Okay, yan. Kasi po, yung owner nito before, merong catering business. Kaya ganito nakadesign yung kanyang kitchen, Design para sa mabilisang galaw, maramihang luto, madali ang workflow, prep area, and then hugasan dyan, tapos dito yung lutuan. Pwede kayo maglagay ng sunod-sunod na kalan dyan, mga industrial burners, pwede nyo ilagay. Pwede kayo maglagay ng ref dito, di ba? Tapos, hindi ako sure kung kasama na yung mga ibang gamit, yung mga pang catering na gamit niya, kagaya ng mga yan, Diba? Ito, meron pa ditong heavy duty burner. Diba? Now, we are yet to know these details kung kasama po yung mga yan. Later. Okay? So, labas tayo. Ito pong kitchen nila, actually, this is their carport,
May plano dyan sa taas before, gagawin sanang studio type yan, hindi na natuloy. Pero dito yan, may kulungan sila ng aso. Kung wala po kayong alagang aso, magagamit yun naman yan for your storage, ano. Doon tayo galing. Okay. Tapos ito po yung pagagawa sana nilang studio type na bahay. By the way, ito yung ano, garahe. Ayan, oh. Yun. Yan. Kasya po dalawang sasakyan. Okay? Although medyo kailangan ng pinturahan ng bubong, no? Pero parang matibay pa siya. Oh. Mukha pa namang matibay. Malinis, ano po. Tanong natin mamaya kung kailan pa ginawa itong bahay na to. Here. Tutuloy nyo na lang to mga boss, mga ma'am, mga sir, no? Meron na kayong ano dito. Studio type. Mountain view. Pwede nyo pampalagyan ng view deck dito. Diba? Palagyan na lang kayo uli ng hagdan pa. Dito siguro. Ayan, no? Ayan na yung bubong ng kitchen. Ito. Ayan. Meron pong, bale, meron ditong 1, 2, 3, 4, 5 structures, no? Isa na to. Itong carport na plano sana nilang gawing studio type na ano, yung second floor. Yan. Okay? Yan. Ang property po mga boss, mga ma'am, mga sir, may sumobra pa dito ha sa likod. Meron pa pong property sila dyan. Ilalagay ko na lang po sa description ng video, i-announce ko later. Okay? Here, meron pa kayong ano, maluwag na lote rito. Siguro mga nasa ano pa po ito, nasa 600 square meters or less. Paliparin muna natin si Chukokoy para makita na natin yung drone shots kasi medyo maaraw na eh.
Lagpas tao pa lang pundasyon nito. Kaya, Oo. Pati ito, ganun din. oo. Oo. Ang may ito. Ito, may abang din yan, no? Hanggang third floor, kaya-kaya niyan? Kaya yan. Okay. Malalim din ang pundasyon. Okay, kuya, maraming salamat, ano? Alright, ito po yung ito yung pinaka main door. Ito yung main door ng bahay. Yan. Diba? Driveway mula dun sa gate papunta sa garahe, and then pagbaba mo ng garahe dito actually may pintuan din doon, pero pag magre-receive ka ng mga bisita, let's say, ito ang main door, dito sila papasok. Ito yung magwe-welcome sa kanila, at masarap din tambayan dito kasi yan, meron silang veranda na malaki, di ba? Wide yung hagdan, kaya kahit 2 tao magsalubong papasok palabas, okay lang. Pag may mga alaga kayong bata, may gate na dito. Alright. Magandang tiles, no? Makintab pa hanggang ngayon. Considering 2003 pa to. Okay pa ang kisame. Pwede nyo naman pa remodel yung kisame. Ang maganda dyan, dahil kahoy lang naman yan. Magandang disenyo ng bahay, mga boss, mga mama, no? Pero siyempre, kung ito ay nasa 20 plus years na, expect meron kayong mga kailangang ipagawa, no? Then that will be the point of negotiation. Pero maganda na yung presyo binigay na may-ari, no? Okay na, tingin ko. Konting mga renovation lang naman yan. Tapos linis, yan. Kung ayaw nyo namang ipagalaw, pwede nyo pang i-repaint yan. Pero kung paparenovate nyo yan, madali lang gawin yan kasi made of plywood lang siya tsaka mga kahoy. Kaya kung papapalitan nyo, let's say, ng spandrel, pwede. Let's go inside. So, ito ang main door. Malapad. Screen, analog, aluminum, po. And then, nakaangat po dito, upon welcome. Actually, yung bahay po, mula doon sa National Highway, yung buong area, naka-backfill siya. And then, itong bahay, naka-backfill din, mas mataas dito sa ground. Okay? And then, pagdating mo dito, inangat pa uli nila ng about 2 inches. Hindi raw binabaha dito, sabi nila. Yeah. So, this is the inside ng bahay na to. Alright. Nice, no? Then, ito, bay window. One good thing about bay window, mga boss, is makikita mo siya 180 degrees. Right? Tsaka mas maliwanag ang pasok ng liwanag, syempre. Mas lumaki pa yung itsura ng bahay. So it gives a sense na mas lumuwag yung area. 'Di ba? Hindi niyo napansin. Instead na diretso yung bintana, And then itong ganito, yung mga cove na kisame, nagdadagdag din ng space, 'di ba? Parang pampaluwag, Although maluwag yung bahay, Yan. Alright. So, ganito yung mga usual na design nila during the 80s, ganitong layout. Parang naalala ko yung bungalow namin doon sa San Antonio. Parang ganito. Kwarto, and then toilet and bathroom. Pwede ma-check. Check natin yung master bedroom. Yun. Wow. Nice. Okay. So, dito yung split type aircon. Remember, doon tayo galing kanina. 'Di ba? Andun yung nandito yung, makikita nyo dito yung kitchen. Yun. Dirty kitchen. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, may kwarto na may commercial space. Alright? Yan. Daming chocolate to. Ang ganda ng built-in cabinet niya, mga boss. Maganda yung combination ng color ng kwarto. Naka-bay window rin dito. Ayan. Alright. Solid ang door.
Siguro mga nasa 4x4 itong kwarto, no? Mga 16 square meters po itong kwarto. So, ang master bedroom, wala siyang sariling CR. Sharing sila ng common CR nitong isang kwarto, no? Ito yung CR. Yun. Alright, nice. Maganda rin po yung combination ng kanyang tiles. Diba? Mataas ang kisame. Okay. Exhaust fan. Lavatory. Yung shower area, pwede nyo naman lagyan ng curtain yan or enclosure one day, no? Para dito, hindi nagbabasa kapag may naliligo. Yun. Now, here, may tao po dito? Okay. Ano ginagamit po nila? Ito yung ginagamit ng pamangkin ngayon. So, bear with me. Halimbawang baka may makita kayo kung ano dito. Wala naman siguro, di ba? Okay, yan. Yun. Wow. Malaki din yung room, Wala kasi siyang mga nakalagay pa na gamit. Pero, halos pareho lang din to ng master bedroom. Nasa 16 square meter or 20. From here, makikita niyo yung kitchen. Ayun, yung gilid nito. Yun. Yan. Yan ang view nyo dito. Yan. Dalawang cabinets dito. Yun. Yan ang kisame. Yun. Diba? Maliwanag ang ilaw. Okay? Bukod sa meron pa silang mga pin lights dun sa gilid. Alright? Nice. And then, dito may divider. Doon tayo galing sa main door. Divider, and then ito yung kanilang dining area. Pag may mga bisita kayo, yan. Right? Maluwag din dito, mga boss, no? Pwede kayo magpalagay ng bar dito sa gitna. No? Yan. Ganda. And then, ito ang kitchen at saka yung daily dining area nyo. Talagang nakaseparate. Maluwag ang kitchen, mga boss. Maluwag. Masarap kumilos dito. Yan. Ito ngayon yung mga furnitures dito. 6 diners. And dito, merong 8 diners na table. Mukhang pasadya. Oh, mabigat. Eksakto lang. No? Maganda mesa, ha? Yun. Okay, maganda pa kisame dito, mga boss. May mga konting ganyan, So, sign nyo na baka may tumutulo sa bubong, Pero hindi naman siya nag-progress. Kaya siguro nung tumutulo na repair na nila, whatever. Pero clearly hindi nag-progress yung mga tulo. Ayan, Otherwise, talagang saturated na yan. Peel off na yan. Oo. So, halimbawa, yung makakabili nito, ang unang check ninyo, yung roof. Diba? So, kung assess nyo kung may mga kailangan pang i-repairs, but I will be very, very transparent dito para kung mayroon mang interesado dyan, makikita nila yung extent ng mga kailangan nilang gawin dito. But overall, panalo kayo sa presyo na bibitawan namin dito. Kasi yung location niya, tsaka yung bahay, maganda pa po. May 2 comfort rooms dito. Isa na ba? Ano ba ito? Ito. Storage. Pantry. Dito, pwede niyong gawing pantry. Lalagyan ng mga pinabili niyo sa palengke. Yan, pantry. Yan, may ilaw din dito. Yun. Daming supply, 8 square meters siguro to. 2x4. O 2x3. Sakto lang, may ilaw sa loob. Patay na natin. Conserve tayo ng kuryente. So, ito, comfort room. Alright. Nice. So, pare-pareho po yung kanilang design ng tiles. Okay, this one mas maliit. Hindi, halos pareho. Tama, mas maliit. Parang ginawa na nilang powder room kasi walang shower, no? Pero pwede ka pa rin maligo if you want. So, yan ang kisame. Okay, yan. Expect na lang, linis lang po yan or repaint. And then okay na naman yan. Maganda pa. Tsaka yung mga ginamit nilang materyales, sabi ko nga, mukhang talagang pang life, more than lifetimes, no? Pati yung mga tiles, wala ako nakikitang
natuklap o umangat, no? Maayos ang tiles, magandang pagkakatirada. Tsaka wala akong nakitang may crack na tiles, no? Okay? Yung cabinetries niya, very classic, no? Yan. Pwede nyo namang remodel yan. It's up to you. Pero okay na okay pa siya. Ayan yung mga gamit din na sa catering, no? Nakita niyo yung mga kaldero na laki. Yan. So, dito ang laundry room. Maluwag po siya, no? Mas maluwag sa CR. Bintana para presko, syempre, habang naglalaba. Okay, yan. Nice place, nice layout. Kasi, kagaya niyan, di ba? Lahat ng mga bulk ng trabaho, usually, nasa kitchen, nandito sa laundry area, pantry. So, magkakasama na sila lahat dito sa lugar na to. Okay? Pagbaba nyo ng kotse, ito na ang access nyo, galing dun sa garahe. Di ba? Kung may mga dalaman kayo, mga pinamalengke ninyo, diretso na kayo dito sa kusina. Huh? Nice. Yung mga furnitures dito, wala pang finality yan. Pwede nyo kausapin yung may-ari tungkol dyan sa mga furnitures na yan. Ang ganda ng lalagyan ng mga libro. No? Nakasandal lang siya sa pader. Ayan, no? Diba, para siyang hagdan na sinandal, pero ito dire-diretso doon, no? Punta po tayo dito sa guest house. Sir, pwede ka ba makita itong guest house? Punta tayo sa guest house. Yung guest house, kagaya na napag-usapan namin kanina ni Manong, yung tatay po ng may-ari, ito po nakadesign to hanggang 3rd floor. Napakalalim doon ng foundation nito. Kaya may mga nakaabang po na bakal, ano? Tignan po natin itong guest house, sir. Ayan. Okay, ito ang bintana, meron ng grillo, kakapal, no? Ayan. Repaint lang yan, sir. Oo, repaint, linis. Actually, linis nga lang to eh. Itong kisame sa labas, mga boss, mga ma'am, mga sir. Okay pa, oh. Maganda pa, no? Sabi ko nga, yung integrity ng structure, ako, tingin ko matibay talaga. Yun ang importante doon. Kasi itong mga kisame and everything na yan, madali na palitan yan if you have the fund. Alright, so this is the guest house. Ibang tiles dito, ano? Yan. Later na to kasi ginawa. At, yan ang kanyang kisame. Oo. Ito ang kisame. Naka-bay window rin siya dito. Bay window. Ano yun? Mukhang binaril yun, ah. Tinamaan ng bato sa grass cutter. Tinamaan ng bato sa grass cutter. So, basag yung salamin doon, ano. But anyway, naka-bay window dito. So, this is your living area. Open siya, ano, dire-diretso. Pwede kayo maglagay ng living area, dining area dyan. Formal. Alright, bay window. Ito. Ito ang maganda sa bay window, eh, no? Pwede mo makita dito sa gilid. Yan, no? Yan, no? Diba? Diba? Meron ka 180 degrees visual. At saka yun nga sabi ko, nag-a-add siya ng laki sa bahay, ng malaki. Alright? Yan. Okay, kisame. Okay pa kisame, mga boss. Barn door, sliding door, no? Okay. So, yun. Naka-bay window rin dito. Yun nga, oh, yung mga, may mga ganyan kisame, di ba? Yan. So, expect kapag ka nag-ocular visit kayo dito, at least nakita nyo na yan, di ba? Okay. Ganun din, almost ganun din layout dun sa kabilang bahay, no? May maliit na kwarto dito. This is about, siguro mga ano to, 14 or 12 square meters. Yun, may tulo na somewhere dito. So, yan yung mga kailangan yung i-consider, no? Kailangan pa dito pakisamahan pa yan.
Magpapakisame pa yata sila dito. I don't know. Or may tinanggal silang kisame, ano? Yan. At CR. Maganda CR, ha? Di ba? Ito yung sinasabi ko, nakahiwalay yung shower area. No? Okay. Yan, may mga problema talaga kayong expect na ganyan, ano? So, yan ang mga kailangan nyong i-consider. Alright? And then, ito yung parang master bedroom nitong guest house. Oh. Built-in cabinet. No? Ito mukhang mukhang kulay kape. Dahil yung tiles niya. Di ba? Parang coffee theme. Okay, theme. Coffee theme. Parang coffee theme. Okay. Nice. Naka-bay window rin siya. No? Daming stuffed toys, oh. No? Ayan, oh. Okay. Nice. Naka-sliding door din po dito, mga boss, mga mama, mga sir. Kaya hindi masyado nag-occupy ng space. No? Okay. So, there's the, major room nitong guest house. Prime room, siguro tawag dyan. Or, let's call it primary room. Alright? Primary room ng guest house. Okay. So, check po natin yung katabi nito. So, alright. Pasok tayo dito. Ito yung kanilang ginawang storage room. Actually, ang unang plano yata dito, gym. Tapos, ginawa nilang storage room ng kanilang negosyo. Again, yan, may mga kailangan talaga. May mga issue talaga, no? Mabuti nang makita nyo na dito sa video. Para pag ocular nyo, diba, assessment na lang talaga kayo, finality, kung talagang interesado kayo dito sa property. Although yung mga nakikita ko na yan, mga madali lang naman pong solusyonan yan. Pondo lang kailangan dyan. Alright? Ang structure po na to, designed hanggang 3rd floor actually, sabi sa akin nung parents. Oo. Pasilip ko muna yung taas. Okay. May CR din po pala dito sa Meron din dyan sa baba. Alright. Okay. Ito yung pinaka roof deck ngayon. Kaya pala may mga butas. In the meantime, nilagyan muna nila ng yero pala yan. Pero kung mga nakalawang na, kaya nagsisip through na yung mga tubig, no? Sa baba. Pero pag nalagyan po ito ng bubong dito, let's say parang second floor niya, napaayos nyo, eventually mawawala na yan syempre. Diba? Okay. Itong area na to, ano po ito, paupahan nila, no? Or kung halimbawang gusto niyo magnegosyo, at least meron na kayong pwestong pwedeng gamitin. And at the same time, income generating na rin ng property. Kung halimbawang mapaparentahan nyo kaagad, may potential na. Okay? Now here, naka-gate ito kasi itong kabila, itong area na to ay nakahiwalay dito sa tatlong pwesto na nasa labas. Alright? Kasi ito po naka-design for food business. Pwedeng cafe, pwedeng snack area. Alam niyo mga nauuso ngayon mga cafe na pero pwede kayo umorder ng mga hamburgers, di ba? Pastries. Yan. Usong-uso ngayon yan dito sa Zambales. Okay? 'Yun. Alright, ito may CR dito, no, na pwedeng magamit ng although may CR din doon, pero meron ding CR dito na pwedeng magamit ng mga crew. Di ba? Yan. Ngayon, ito yung nagsisilbing preparation area nila. Kahit umulan yan, walang problema kasi covered naman sila, no. Yan, no. Makakilo sila ng maayos. Di ba? Oh, may lababo na dito. Pwede na kayo maglagay ng lutuan. Although here, meron pa isang maliit na kitchen yata dito. Yan, no. Diba?
Yun. Alright. Mayroon pang kitchen dito, no? Na pwede magamit. I mean, yan, lababo, storage area. Tapos ito ay aluminum. Oo. Bago pa yung pwesto mga boss, no? Hindi pa yata nagamit ito. Okay? Yan. And then papunta dito, comfort room. Yan. Okay? And then dito, alalagyan pa doon ng pintuan to. Tapos ito na yung area, dining area, showroom, no? Yan. May mga kailangan pang tapusin. Konting-konti na lang yan. Ito, sasarahan na lang to eh. Alright? Yun. Yun, no? O, diba? Nice. Okay. Kaya, very visible kayo. Kung sakaling, kung sakaling magbubukas kayo ng business, manggagaling doon from Metro Manila, no? From Metro Manila, ito yun, area na to. Yan. Diba? Ganito yung itsura ng isang stall, mga boss, mga mama. May sariling comfort room. Magkano rent dito, kuya? 10,000. 10,000. Doon, Yeah. 15 yung mahaba. 15 yung mahaba. Paano pong kuryente nito? May sariling kontador. May sariling kontador. Ito mga kontador, oh. Ayan, no? Ito ang nalabas natin. Okay. Ayan, tignan nyo, oh. Ito. Yeah. Di ba? Pwedeng, maganda yung lugar, mga boss, mga mama, mga sir. Pwede na to sa 10,000 per month. Just make sure na talaga nga. Ayun. Kontador po ng tubig tsaka ng kuryente. Kontador ng kuryente. Okay. Ayan, no? Nasa tapat kayo ng highway. Maglalagay na lang kayo ng mga signages dito. Kung ano man negosyo nyo. Di ba? Ayan, no? Alright, mga boss. Coming from there, no? Sa commercial area. Meron pang isang stall din dito. Pero ito, may sariling kwarto. Tignan natin. Ayan, okay lang po. Pwede na pumasok? Okay. Alright, so check natin. Ayan. Yun. Malamig. Oo, madaling palamigan kasi okay lang. Pagpasok nyo, dito na yung comfort room, restroom, ano. Yun. Ang ganda. Pwede na maging house din talaga to. Pero yung magre-rent, actually, pwede niya rin gawin itong, malaki pa yung space, oh, for renting, ano. Yan po yung frontage, ano. Although nakatapit kayo dito sa pader, sa may kuryente, pero nevertheless, maganda pa rin ang location ng property. Okay, so puro salamin yan. Pagawa nyo lang ng pintuan to, meron na kayong commercial space dito. Okay? And then, yung nagre-rent dito, pwede na rin dito tumira. Di ba? Yan, pwede nyo paupahan to. Maganda rin ang presyo nito. No. Pwede ng 15,000. Yan. Anyway, so that's it. Punta po tayo sa details ng property. Recap po tayo sa property, ano. Nasa National Highway po ito, magandang location, napakalapit sa mga resort. Actually, pwede nga kayo maglakad papuntang dagat eh. Pero kung halimbawang magdadrive kayo papuntang resort, this is about 5 minutes. Nandyan na po kayo sa coastal area. Meron na kayong income generating business pagpasok nyo, ano, pag-acquire nyo ng property kasi nga may pangaparentahan po yan. May mga commercial spaces for rent. Ang bahay, matibay ang structure. Maganda pagkakagawa, may mga kailangan lang i-repair, especially yung integrity ng bubong, ano po. Tapos may 5 structures dito, may bodega, you know. Okay, ang property, ang size po ng property is 3,675 square meters. Selling for 35 million. Clean title po yan, solo title, isa lang ang pipirma. Okay, mula dito sa bakod na yan, lalagpas pa po yung property. So parang nahati po itong property, ano. Okay, again mga boss, mga ma'am, mga sir, para sa mga interesa. By the way, this property is about
about 3 to 4 hours drive from Balintawak exit. Alright? Para sa mga interesado dyan, mga boss, mga ma'am, mga sir, nandyan ang aking contact details sa description ng video. Tawagan nyo ako, text nyo ako, PM nyo ako. Gusto nyo mag-schedule ng visitation dito, sasamahan ko po kayo. Again, maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video, ciao!